Thank you very much. Pwede na ako magsimula? Hello, hello. Okay, mga kaibigan, halatang halata ang ating katunggali. Halatang halata. Napakaliwanag ang aking pong tanong ay sa Marcos 2:27. Bakit ho ba iniiwasan ito ng ating katunggali? Ang pinababasa ko, Marcos 2:27, ang binasa Exodo. Kung ganyan po ang magtuturo sa akin ng Biblia, magda-drop out na po ako. Magda-drop out na po ako. Dahil ang pinababasa ko po ay sa Bagong Tipan, ang binasa pa na may Lumang Tipan. Eto, alam kong mahahalata ninyo kung bakit. Sapagkat ang sabi ho sa Marcos 2:27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat dahil sa tao, at hindi ang tao dahil sa Sabat. Ang aking katunggali, alam ko ito'y nag-aral din kahit papaano ng Grego. Sa Grego pong original, ang nakalagay po doon ay anthropos. Anthropos po, ibig sabihin po, Ginoong Periol, for your information, ay sangkatauhan. Kaya naman, hindi natin siya masisi kung bakit ayaw niyang basahin. Sa makatwid, ang Sabat ay ginawa dahil sa sangkatauhan. Hindi po sa mga Hudyo. Yung kanya pong sinabi, dagdag lang niya yun eh. Ang tanong ko, may mababasa ka ba dyan? Anong mababasa mo? Ang Sabat ginawa sa tao o sa Hudyo? Ang sagot niya, taong Hudyo. Aba. Ang tanong ko, may mababasa. Ang sinagot niya, ang mababasa, taong Hudyo. Kasi yun ang kanyang implication nun eh. Ang tanong ko, may mababasa ba? Anong nababasa? Tao o sa Hudyo? Ang sabi niya, taong Hudyo. So, kaya tinanong ko siya, o sige, basahin nyo. Kasi ang tanong ko sa kanya, anong nakasulat, anong mababasa? Diba? So, kung ang tanong mo ay anong mababasa, dapat yung nakasulat. Ang tanong ko, anong mababasa? Dapat ay ginawa sa tao o sa Hudyo. Ang sabi niya, taong Hudyo. Pinababasa ko ngayon, wala siyang mabasa. Isa lang po ibig sabihin nun, ay hindi po niya natutulan na ang Sabat po ay ginawa ng Diyos para sa atin na mga tao. Kaya eto kung meron mang taong Hudyo, marami kang time pang aking katunggali, hanapin mo na yung ibang-ibang translation ng Bible mong dala ngayon. O kung wala man, subukan mong tignan sa Grego kung ano sa salitang Greek yung taong Hudyo. Dahil sa original Greek po ng Biblia, ang nakalagay po ay anthropos. Ibig sabihin, mankind, sangkatauhan, hindi taong Hudyo. Dapat mabuksan po ang mga mata natin dyan, mga kaibigan. Kaya ang Sabat ginawa, kaya nga tinanong ko siya, sa hardin daw ng Eden, inaamin niya sa makatwid na ang Sabat nagsimula sa hardin ng Eden. Inamin niya yon. Ang tinutulan lang niya, wala pa ka daw namang Kristiyano noon. Which is tama naman. Hindi natin tinutulan siya ron. Tama po yon, sa hardin ng Eden, walang Kristiyano pa. Wala rin namang Hudyo. Kaya ikaw mismo, Ginoong Periol, ang tumutol sa sarili mong argumento. Bakit? Ang sabi ni Ginoong Periol, ang Sabat po ay sa mga Hudyo lang. Bakit may Sabat na nun? Wala pang Hudyo. O di tinutulan mo yung sarili mo. Pagka ang abi nga ng Panginoon, pagka ang kaharian ay nagtutugon o nag-divide sa kanyang sarili, ito ay babagsak. Kaya nakikita ko na ang pagbagsak ng argumento ni Ginoong Periol. Yan ang dapat nating makita. Ngayon, dapat itatanong ko sa susunod, kaya lang talagang pinahaba niya yung delaying tactics ang tawag doon sa debate.
sa makatwid, inamin niya na may Sabat na ginawa noon. At sabi ng Panginoon Kristo, ito'y sa tao. Ngayon, tinanong ko siya, ikaw ba'y tao? Di kasama ka ron. Tao siya. Di kasama ka ron. Ginawa ang Sabat para sa iyo, Ginoong Periol, sa akin, at sa inyo, mga kaibigan. Ngayon, itatanong ko sana sa kanya, sabi, ang tutol kasi niya dun sa Lucas 23:56, babasahin ko po ulit, wala daw akong napatunayan, aba, Ginoong Periol, na aking katunggali, buti naman, natuto ka naman, mula kaninang umaga. Kasi kaninang umaga, kayo po ang lumalayo sa paksa. Dahil imbis na kayo'y magtayo, ang ginagawa nyo, binubuwal nyo ang mga Sabatista. Ang nagtataka po ako, bakit ngayon, mas magaling kayo ngayon at naiintindihan nyo pala na dapat, pagka-affirmative, magtatayo. Ba't kaninang umaga, hindi nyo natandaan yan? Hindi nyo napangaralan ang sarili nyo. Ganun ang mangyayari po niyan, mga kaibigan. Pero basahin natin, Lucas 23:56, tinutulan niya, wala daw akong nabasa. Ito nga Lucas 23:56, ang sabi po ay ganito. Tatas ko po sa 54. At nooy araw ng paghahanda at nalalapit na ang Sabat. At ang mga babae na nagsisisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinitignan ang libingan at kung paano nga ang paglalagay ng kanyang bangkay. At sila'y nagsiuwi at nangaghanda ng mga pabango at mga ungwento at ng araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Alam po ba ninyo kung anong palusot ng aking katunggali? Ang sabi po niya, hindi po sumamba. Nagpahinga lang. Ayun. So lumalabas, hindi ayon sa utos yung ginawa ng mga alagad. Dahil ang Sabat, ayon sa Biblia, ito'y pagsamba. Pag nagpahinga ka, pagsamba mo yun. Ngayon, kung hindi sumamba, dapat ang pagkakasabi at ng unang araw ng Sabat, sila'y hindi sumamba, kaya lumabag sa utos. Hindi ganun Ang pagkakasabi, araw ng Sabat, sila'y nagpahinga ayon sa utos. Kaya yung ginawa ng mga alagad na ito, ayon sa utos. Hindi laban sa utos. Ang laki ng pagkakaiba nung nasa isip ng aking katunggali at nung nababasa. Kaya mag-iingat po kayo pag nagsasalita yung aking katunggali. Bantayan nyo, basahin nyo sa Biblia rin. Dahil napakahirap. Iba yung sinasabi niya, iba ang nakasulat sa ating pong mga talata. Yan ang dapat nating babantayan. Kaya nga sana itatanong ko, yun bang pagpapahinga nila at pagsunod sa utos, hindi ba pagsamba yun? Pagsamba po yun. Kaya ang mga alagad na ito, matapos mapako sa krus si Kristo, sila po ay nangilin at sumamba sa araw ng Sabat. Yan. Kaya maliwanag po yan. Down na down ang atin pong argumentong narinig mula sa ating mga katunggali. Ngayon, sabi niya, ang sabi niya, yun daw sa Gawa 16:13 na binasa natin kanina, kaya nga niya tinututulan itong mga talatang to kasi may nababasa tayo. Bakit mo sasabihin, wala akong nababasa? Ito nga tinututulan mo Di kung wala akong nabasa, di wala kang tututulan. Gawa 16:13, at ng araw ng Sabat ay nagsilabas kami. Kasama dito si Lucas na isa pong hentil, hindi Hudyo. Kaya mali po ang sinasabi ng aking katunggali na ang Sabat sa Hudyo lang. Dahil si Lucas, kahit sila alam nila, si Lucas na doktor na sumulat ng aklat ng mga gawa ay isa pong hentil. Pag sinabing hentil, hindi Hudyo. Anong ginawa? Araw ng Sabat nagsilabas kami. Kasama po si Lucas na hentil sa labas ng pintuan sa tabi ng ilog na dooy sinampantahan naming may mapapanalanginan.
At kami nangakaupot, nakipagsalitan sa mga babaeng nangatitipon. Kita nyo, may pagtitipon. At ang sabi rito, sila ay naghahanap ng dakong mapapanalanginan. Ang palusot ito, para i-down niya yung ating argumento. Sabi niya, wala naman daw pagsamba doon. Ginoong Peryon, yung bang pananalangin ng mga apostol at kasama si Lucas, hindi ba pagsamba yun? Sa makatuwid, sa inyo pong iglesia, sa pagsimba ninyo, pagkalinggo, pag kayo nagtitipon, hindi pala kayo sumasamba nun. Ganun ang lalabas nun sa lohika ni Ginoong Peryon. Biruin nyo, pinagtatanggol nyo araw ng linggo, kayo'y mangingilin, nagdadasal kayo, nagtitipon, yung pala, hindi pa rin pala kayo sumasamba. Kung susundin natin ang argumento ni Ginoong Peryon, napakalayo, napakalayo ng mga argumento po. Kaya ito po, mga patutuo ito na nagpapatunay na mga alagad ay nangingilin. Ito maganda. Sa Lucas 4:16, ang sabi ho niya, wala din daw pong nababasa ritong si Kristo'y sumamba. Yun ang ano niya ngayon, style niya, medyo na... Eto, sabi rito, at siya'y napanasa Nazaret na kanyang nilakhan. At ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Sabi niya, saan dyan yung pagsamba? Aba, pagka bumabasa ka pala ng kasulatan, hindi ka pala pagsamba yun. At yung kanyang pagsamba at pangangaral ng kasulatan, hindi pala kasama sa pagsamba yun. Kaya ito, nadadagdagan ang problema nyo. Pagka-araw pala ng linggo, dyan sa inyo, sa fourth watch, pag kayo'y nagtitipon, pag kayo'y nananalangin, pag kayo'y nagbabasa ng kasulatan sa iglesia nyo, hindi pa rin kayo sumasamba. Hindi pa rin pala kayo sumasamba, no? Nakakatakot na doktrina ito. Lumalabas na ang tunay na doktrina na itinuturo sa inyo ng ating katunggali na hindi talaga ayon sa banal na kasulatan. Kaya po, yung sinasabi niyang paulit-ulit na ang mga Sabadista daw ay binibitin daw nating patiwarik si Kristo, hindi po. Pinagtatanggol pa nga namin si Kristo dahil ang sabi ni Kristo, ako'y naparito, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang kautusan, naparito ako upang ganapin ang kautusan. Yun bang pagtitiwarik kay Kristo? Ang pagtitiwarik kay Kristo, yung ituturo mong si Kristo, sinira ang kautusan. Kaya hindi ho kami ang tumiwarik kay Kristo. Sa makakalungkot, bukod sa hindi kami pala ang nagtitiwalik kay Kristo, ang lumalabas ang ating katunggali ang nagtitiwalik kay Kristo. Eto masama, hindi na kontento sa pagtitiwalik kay Kristo, pinugutan pa ng ulo si Kristo. Bakit? Ang Panginoon, Sabado ang pagsisimba, samantalang sila'y linggo. Kaya si Kristo ulo ng iglesia, sila daw yung katawan, magkaiba ng pagsamba. Kaya bukod sa tiniwarik na nila si Kristo, pinugutan pa ng ulo. Double murder yan. Double murder yan, Ginoong Peryon. Hindi ho tama yan. Kaya yung sinasabi nyo na ang mga Hudyo daw, sila daw po yung mga Sabadista, sila po yung mga huwad na Sabadista. Kung sasabihin nyo porke nangihili ng Sabat ay kasama na ng mga kalabang Hudyo, ang panig po namin ay kay Jesus, hindi sa mga Pariseyo. Ang pumapanig sa mga Pariseyo na mga huwad na Sabadista ay yung nagsasabing si Kristo'y hindi nangilin ng Sabat. Ulitin natin, favorite verse na yan. Ang ilan sa mga Pariseyo, sabi sa Juan 9:16, ang ilan nga sa mga Pariseyo ay nagsasabi, ang taong ito'y hindi galing sa Diyos sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Ngayon, sino nagsabi nun? Pariseyo. Itong mga Pariseyo, ito yung mga Sabadistang huwad. Hindi namin kasama to. Bakit? Kasi
Ang aming paniniwala, si Kristo po ay galing sa Diyos, kaya nangingilin ng Sabat. Samantalang sa inyo, anong doktrina? Si Kristo hindi nangingilin ng Sabat. Kaya lumalabas si Kristo sa inyo, hindi galing sa Diyos. Gano'n ang mangyayari? Ang sabi kasi, ang mga Pariseo nagsabi, ang taong ito, ang tinutukoy si Jesus, hindi galing sa Diyos. Bakit daw hindi galing sa Diyos? Pag ang tanong bakit, ang sagot sapagkat, di ba? Bakit siya hindi daw galing sa Diyos? Sabi ng mga Pariseo. Bakit? Etong sagot nila, sapagkat hindi nangingilin sa Sabat. Sino sa amin ngayong dalawa, mga kapatid at mga kaibigan, ang nagtuturo na si Kristo ay hindi nangingilin ng Sabat? Kami ba o sila? Sa mga kapatid, hindi galing sa Diyos si Kristo ayon sa kanila. Kami po naniniwalang nangingilin si Kristo ng Sabat. Yan po. Kaya galing sa Diyos si Kristo. Kami po hindi panik sa Pariseo. Isip-isipin nyo yan, Juan 9:16. Ulitin ko, Juan 9:16. Bakit pagka hindi daw galing sa Diyos, hindi nangingili ng Sabat? Yan. Kaya yung nagsasabing, galing kami sa Diyos, kami sa Diyos. Ang tanong, nangingili ka ba ng Sabat? Hindi. Hindi ka sa Diyos. Sinasabi mo lang yun. Ngayon, ang tanong ni Ginoong Period, sabi niya, wala daw mababasa sa Biblia na Sabat na seremonyal at moral. Iyan ang gusto niya malaman. In-explain ko na sa inyo kanina, mga kababayan at mga kapatid, na sa Biblia po, dalawang klase po ang Sabat. Isang seremonyal at moral. Ang pinawi po ni Kristo ay yung seremonyal. Ang seremonyal Sabat po, ito po ay itinatag matapos pumasok ang kasalanan sa mundo. Yan. Samantalang, ang moral Sabat na moral, ay itinatag sa hardin pa ng Eden bago magkasala ang tao. Salamat sa inyong pagsang-ayon. Amen! Halimbawa ng ceremonial Sabat. Salamat po sa pagsang-ayon ninyo. Malapit na ho kayo mabinyagan. Konting doktrina pa. Halimbawa po ng ceremonial Sabat. May mga audience. Natatandaan ko nung ang ating Panginoon ay sinisigawan ng mga tao, ipako sa cross. Mas marami ang sumisigaw. Kaya ngayon ay parang hindi ho nagkakalayo. Sinasabi ng karamihan na ipako na sa cross ang kautusan. Pareho ang kanilang sinisigaw. Ngayon, bakit ko nasabi na merong ceremonial Sabat? Sa Exodus 12:15 ang sabi, ganito, 7 araw nakakain kayo ng tinapay na walang levadura. Sa unang araw ay inyong ihiwalay ang inyong bahay ang levadura, sapagkat sino mang kumain ng tinapay na may levadura mula sa unang araw hanggang sa ika-7 araw ay ihiwalay sa Israel ang taong iyaon. At sa unang araw, magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon at sa ika-7 araw, magkakaroon kayo ng isang banal na pagkakatipon. Ito'y binamit din niya. Kaya ito rin ginagamit ko dahil alam ko naalala niya to. Yan. Ito po'y ceremonial Sabat. Ito po yung tinatawag na may kalalaman sa Feast of Unleavened Bread. Kaya nga tinatanong kanina, kayo ba ngayon nangingilin na kayo ng Feast of Unleavened Bread? Hindi. Sa makatuwid, wala na yan. Yan po ang pinako sa krus. Yan po ang tinutukoy sa Kolosas. Babasahin ko itong Kolosas na madalas binabasa kanina pang umaga. Subalit, hindi po makakalusot sa katotohanan. Ang sabi po ito na sa 14, na pinawi. Pag sinabing pinawi, katumbas ito ng salitang sinira o inalis ang usapang nasusulat saan? Sa 10 utos?
Hindi po, ang sabi, sa mga palatuntunan, mga ordinances, yan po ang Sabat na ordinance Sabat. Yung tinatawag na seremonyal. So alin po yung usapang nasusulat? Saan daw nasusulat? Sa mga palatuntunan. Laban sa atin na hindi naaayon sa atin. At kanyang inalis na ipinako sa krus. So yung palang pinawi at ipinako sa krus, yung mga nasusulat, hindi sa 10 utos. Ang nasusulat, mga palatuntunan. O ano ba yung mga palatuntunan na yun? Sa Hebreo, chapter 9, verse 1, ito po ang mababasa. Ngayon, ang unang tipan din ay nagkaroon ng mga palatuntunan ng pagsamba sa Diyos at ng kanyang sanktuaryo, ang sanktuaryo ng sanlibutan ito. Sa mga ito may kinalaman sa mga paghandog sa sanktuaryo. Ano pa? Sa 18 ng Hebreo ay ganito po ang sinasabi. Sa itaas ay sinasabi, mga hain at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig. Kinalulugdan ang mga bagay na inihandog ayon sa utusan. Saka sinabi niya na ako'y pumarito upang gawin ang iyong kalooban. Ilis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa kaloobang yaon, tayo'y pinapagbanal sa pamamagitan ng paghandog ng katawan ni Kristo na minsan magpakailanman. Sa makatuwid, ito po'y may kinalaman sa hain at handog, yung mga palatuntunang iyon. Kaya yung binabasa niyang favorite text niya sa Colosas, babalikan po natin, babalikan natin. Sa 14 pa lang yung binasa natin, sabing ganon na inalis yung mga nakasulat sa palatuntunan. Sa mga tweet, hindi ito yung 10 utos. Sa 16, sino man nga ay huwag humatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom o tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat na isang anino ng mga bagay na magsisidating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Totoo, yung mga paghahandog na yung kasalanan sa Israel, ito po ay simbolo ng gagawing paghandog ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nung dumating si Kristo, inihandog niya ang kanyang buhay sa krus. Ang sabi niya doon sa binasa natin kanina, hain at handog hindi mo ibig. Kaya inalis niya na yung mga bagay na yon. Hindi ho yung ikapitong araw ng Sabat ang inalis. Tatandaan ho natin yon. Yon. Sana ay ito ay nang ulit-ulitin mamaya sapagkat pag inulit-ulit to, ibig sabihin nun ay wala nang maipupunto sa atin. Ngayon, kung inamin po noong doon ay merong tinatawag na Sabat. Inamin niya yun eh. Wala nga lang Kristiyano, walang Hudyo. Wala pang kasalanan nun, may Sabat na. At pagkatapos sa doktrina niya, lumalabas nung pumasok ang kasalanan, pati ang Sabat nawala. Pagdating sa langit, mga kapatid, nawala ba ang Sabat? O meron? Ito po, basahin ho natin. Isaiah 66:22. Kapagkat kung paanong ang mga bagong langit at mga bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harap ko, sabi ng Panginoon, gayon mananatili lang iyong lahi at ang iyong pangalan, at mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa bago, at mula sa isang Sabat hanggang sa panibago, at lahat na tao upang sumamba sa harap ko. Sa bagong buwan at sa bagong lupa na darating na hinihintay natin sa pagbabagong langit at lupa. Anong sabi ni Isaiah? Meron pa palang Sabat na lahat ng tao, hindi lang mga Hudyo, ay sasamba sa Diyos upang sumamba sa harap ko. So sa pagsamba to, gusto natin na ni ating katunggali, Hardin ng Eden, may Sabat. Nung pumasok ang kasalanan, wala na po ang Sabat. Hanggang sa panahon natin, wala. Pagdating pa sa langit, bumalik na naman yung Sabat. Ano yan? Ginawa niyong palitaw ang Sabat. Lulubog, lilitaw. Hindi ho ang Sabat. Samantalang po, ang mga Seventh-day Adventist, sa amin pangangaral,
mula pa pala sa hardin ng Eden na inamin din ni Ginoong bago pa ho magkaroon ng kasalanan, hanggang nananatili ang Sabat, sapagkat sa bagong langit at bagong lupa, ito po ay mananatili at lahat ng tao'y sasamba sa harap ng Diyos. Kaya continuous yan, hindi nawawala. Biruin nyo, kahit sa langit, meron pa lang, ngayon pa lang inaalis na. Mahirap yon mga kapatid at mga kaibigan. Hindi ho magandang senyales ng isang mabuting tagapangaral. Oo. Ngayon, mga kapatid, kung tutusin, itong case liwanag na eh. Sa harap namin naman niya, may tapos kaya lang ang pinag-iba natin sa kanya, pagdating sa panahon natin, wala na. Pagdating pala sa bagong langit, bagong meron pala Sabat, lubog, ilitaw. Sa kanya, pagdating sa panahon natin, wala na. Tapos pagdating pala sa bagong langit, bagong lupa, meron pala Sabat, lulubog, lilitaw. Ang Sabat ng ating katunggali ay palitaw, lulubog at lilitaw. Hindi ho ganon. Ang turo ng Biblia mula Genesis hanggang bagong langit, bagong lupa. Sa Genesis na wala po ang paraiso. Sa bagong langit, bagong lupa, isa. Sa uli, ang paraisong naiwala dahil sa kasalanan. Kaya po ang Sabat ay mananatili hanggang sa langit. Nais nyo bang makasama sa langit, mga kapatid? Kung nais nyo makasama, iwanan na po natin ang maling doktrina na ang Sabat po ay pinawi na ni Kristo sa ating panahon. Malaki po talaga ang kamalian ng doktrinang iyon. Kaya mga kapatid, mahaba-haba pa. Ito ipang ilang tayo ko na. Pangalawang tayo, di po ba? Ito ang aking pangalawang tayo, kaya medyo gagandahan na natin ang mga ilan? 3 minutes. Meron po ba tayong patotoo? Sa loob ng 3 minutes, ito'y patutunayan ko na ang mga alagad noon, kahit matapos ng mapako sa krus si Kristo, ay nangili ng Sabat sa sinagoga. Meron po. Paano natin napatunayan? Atin pong basahin ang aklat ng Gawa 9. Ito po'y matapos na yung Pentecostes na sinasabi nila. Nung si Pablo po ay isa pang mang-uusig, ang tawag sa kanya ay si Saulo, isa siyang Hudyong mang-uusig ng mga Kristiyano. Pag mang-uusig siya ng Kristiyano, eto ang ginagawa niya. 9:2 ng Gawa, at humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga upang kung siya'y makasumpong ng sinuman sa mga nasa daan, maging lalaki o mga babae, ay kanyang madaling gapos sa Jerusalem. Hindi ho sinabing tamang dating daan, ang sabi ho ay mga nasa daan. Ngayon, yung pala si Pablo, pag mang-uusig siya ng mga Kristiyano noon, saan siya pupunta? Sa sinagoga. Bakit? Kasi doon daw masusumpangan kung sino man may masumpong siyang mga nasa daan. Sino ba yung mga nasa daan na yon? Gawa 22. Gawa 22, ito po ang sinasabi kung sino yung mga nasa daan. Gawa 22:19, at aking sinabi, Panginoon, napagtalas-talas nila na ako ang nagbibilanggo at humampas sa bawat sinagoga sa mga nagsisisampalataya sa iyo. Sa makatwid, nasa sinagoga, yung mga Kristiyano sumasamba araw ng Sabat. Kaya nga si Pablo doon siya pumupunta para usigin ang mga Kristiyano. Dahil alam niya may mga Kristiyano sa sinagoga na nangingilin ng Sabat. Kasi kung ang mga Kristiyano hindi nangingilin ng Sabat, bakit pa siya pupunta sa sinagoga? Mga Hudyo lang naman nandun, gaya ng paniniwala nila. Yung pala nasa kasulatan. Pati yung mga Kristiyano sumasampalataya kay Kristo na kung tawag sa kanila ay nasa daan, sila po ay nasa sinagoga. So nangingilin. Nangingilin po ng Sabat yan. Anong gagawin sa sinagoga? Siyempre, pag sa sinagoga ka, may pagsamba ron, may pangingilin. At yan nga po yung napatunayan na ng banal na kasulatan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hanggang sa puntong ito, napatunayan ko po na mali ang paniniwala ng aking katunggali. Na ang sabi niya, na ipako na raw sa krus, itong pangingilin ng Sabat. Pero bakit may mga Kristiyano pa rin sumusunod? Okay. Salamat po.
Ito po ang tanong, Mr. Ubedos. Sinabi mo sa 9, mga gawa 9:2. 9:2. Opo. Na ang mga Kristiyano nasa sinagoga. Opo. Alin? Na si Pablo ay kukuha ng pahintulot sa mga sinagoga o nasa sinagoga ang mga Kristiyano? Alin doon? Ito nga po liliwanagin natin Humingi sa kanya ng mga sulat sa Damasco sa mga sinagoga. Sa mga sinagoga. Upang kung siya'y makasumpong. Hindi ang Kristiyano sa sinagoga. Sandali. Sasagot pa tayo. Hihingi siya ng Hindi pa ako takot sumagot. sa mga sinagoga. Pinuputol niya para Dali po, hindi papanawagan. malaman ng totoo. Okay. Ito. Upang Next siya'y question. makasumpong ng sino man saan? Sa Saan? mga sinagoga. Ay, wala sa sinagoga. Hihingi eto. ng pahintulot sa Ginoperyon. sinagoga. Ginoperyon. Ito ang tanong. Ang sabi niya, Tapos na sa tanong. Mali yung sagot mo. Ito ang tama tanong. po, tama yung sagot ko. Ito ang tanong. Tama, No, mali. Mali na yung sagot tama mo. po yun. Sige Ito po, po ang magtanong tanong. na kayo. Tanong. Mr. Aram ng Bible. Ubedos. Sa Isaiah 66:22, ito ba ay panahon ng iglesia? Ang 66:22? Yan ay Kristiyanismo? lagpas pa sa panahon ng iglesia. Sa langit na yan. Sa langit pala ito. Wala ka ba sa Hindi langit? sa panahon ng Kristiyanismo. Hindi ka ba salama sa langit? Sa langit pala yon. Hindi sa panahon ng Kristiyanismo. Sa makatuwid. Ayaw Tanong. niyang sa langit. Hindi siya kasama sa langit. Tanong uli. Ayaw niya sa langit. Ako Tanong. gusto ko sa langit. Ito ang tanong. Ayaw pala sa langit ng kaking Ang katunggalin. tanong ay ito. Kapag ang isang tao, sabihin natin, Kristiyano o Sabadista, ay bumabasa sa kasulatan, siya ba ay sumasamba na? Okay. Babasahin natin. Hindi, sagot lang. Babasahin ko sa inyo. Magbasa, wala kong hinihingi na basa Ang aking tanong, Ito. oo o hindi. Ito, sagot. Sasagot ako. Kapag bumasa ba Sasagot ng nga. kasulatan, sumasamba na? Okay. Dito, nagbabasa tayo ng kasulatan, pero hindi tayo sumasamba. Pero pag nasa sinagoga, sumasamba. Nakasagot na. Nakasagot Ginoon na. yun. Pag nasa sinagoga, Nakasagot na. sumasamba yon. Nakasagot na. Okay, next question. Ang uling question. Sabi mo, ang ginamit sa Marcos 2:27, anthropos, nang ibig sabihin ay tao. Saan katauhan? Ang Hudyo ba ay anthropos o hindi? Eto sagot. Sandali, sasagot ako. Okay. Hindi ba? Okay. Anthropos. Ang lahat ng Hudyo, tao, pero hindi lahat ng tao, Hudyo. Sa makatwid, ang Hudyo, anthropos din. Pero hindi lahat ng tao, Hudyo. Sa makatwid, ang sinabi niya Ano sa si- mga Hudyo. Anong sinabi sa Marcos? Ang sabi sa Marcos, Tapos ginawa na. sa tao. Tapos na ang tanong ko. Ginawa Tapos na sa ang tanong. tao. Kasama lang doon, mga Hudyo. Tama na, mamaya ka magpaliwanag. Kasama lang doon, mga Hudyo. Mamaya ka na bumawi. Okay, next question. May Sige panahon po. pa ako? May panahon pa? Ganun ba? Ha? Saan sa Biblia na ang pagsamba, Tanong po. saan sa Biblia nang iyong pinatunayan ang paksa na ang pagsamba at sabat ng Kristiyano ay Sabado? Saan sa Bible? Eto. Tayo na mo. Ito. Babasahin natin. Basahin mo. Showdown. Papaano kung may mabasa ako? Aaminin yung talo na kayo. Basahin mo. Yang iyong babasahin, mali. Pag nabasa ko,
talo na kayo. Yang iyong babasahin, sa iyo lang yan. Mali Hindi. yan. Kaya nga pagka nabasa ko, Basahin mo. talo na kayo. Titingnan natin kung tama yung Hindi. binasa mo. Wala akong gano'n. Ako yung nagtatanong, ako ang magbibigay ng kondisyon. Basahin mo. Yang iyong sasabihin, hindi pagsambang Kristiyano. Yang iyong sasabihin, mga Hudyo na pinangaralan Kaya ni nga, Pablo. Ginoong pagka nabasa Basahin ko, mo. pag Basahin nabasa mo. ko, aaminin nyo, talo na Basahin kayo. mo, ang babasahin mo, mga Hudyong pinangaralan ni Pablo. Basahin mo. Hindi, may kondisyon po, Okay. may kondisyon. Basahin May mo. kondisyon. Mabasa po natin. Tsaka wala na po tayong oras sa tanungan. Pakibasa na lang po. Basahin mo. Ah, May oras pa may ba? kondisyon, ha? May kondisyon. Pag nabasa ko, aaminin ni Ginoong Periol, talo na siya. Bababa na siya dyan.